Samantala, mga hakbang ng CICC laban sa fake content, ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso, ang bagong Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Asik Aboy, magandang tanghali. Magandang tanghali, Asik Joey, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig. Magandang hapon ho sa ating lahat. Asek, una sa lahat, congratulations po sa inyong bagong tungkulin. Ano po ang mga pangunahing layunin o advokasya na ang nais ninyong isulong bilang bagong Deputy Executive Director ng CICC? Well, sa pag-uusap po namin ng ating buting Secretary Henry Aguda, at saka yung mga stakeholders po natin, napagpasya natin na ang CICC dapat ho, i-refocus natin. Dapat ang CICC ho, 3 M yan, mabilis, malinis at mabangis. We plan ho na sa pag-deliver ho ng ating serbisyo sa ating mga kababayan, mabilis ho nating may paparating sa kanila yung mga serbisyo natin. Dapat citizen-centric, dapat mabilis ho tayo pagdating sa pagpoproseso ng kanilang mga hinaing, mga reklamo para naman to build their trust. At kailangan malinis ho ang ating mga, not only yung mga pagpapatakbo ng ahensya, but kailangan transparent yung mga processes ho natin at saka yung mga policies ho natin pagdating sa ahensya. At pagdating naman ho sa inyong mga scammers, mga manloloko, mga kriminal, dapat kami ho mabangis. Tutugisin ho talaga natin yan. We will use all the tools that's available to CICC to pinpoint, to attribute, to prosecute all these mga criminals online. Off the top of your head, Asek, ano yung mga plano mong gawin to prevent cyber crimes at saka mapaigting yung cybercrime prevention, pati na rin yung public awareness? Well, first and foremost, I'm restructuring ho yung CICC to focus talaga do sa cybercrime investigation and coordination. In fact, during the last CICC Council, napagdesisyonan na rin ho at napag-usapan na to propose a task force against 4 focus crimes. So, andito ho ang fake news at saka yung mga troll farms. Andyan yung mga online scams na parating nanggugulo sa ating mga kababayan. Andyan din ho yung mga illegal POGO and PIGOS, yung illegal online gambling at yung mga attacks on our vital system infrastructure ng ating pamahalaan. Balak din ho natin palakasin yung reporting mechanism kasi napansin natin na Asik Joey, mga kababayan natin, pag nabibikti ng mga scams, nahihiya. At o kaya hindi nila alam sa pupunta. So kami ho, we recognize the fact na marami sila pwede pagsubukan, pero we're offering yung hotline 1326 natin when it comes dito sa pagsusumbong, when it comes to online scams po. At ang balak natin, hindi lang palakasin, gawin natin accessible sa kanila. So we plan on transferring offices na isang baba nyo lang sa MRT o talagang katabi lang ng bus station, andun na ho ang CICC Action Center natin saan pwede ho kayo magsumbong. At makakaasa ho sila na hindi lang natin na-action na yan, but kami mismo ang magre-report sa kanila ang status ng mga hinaing at reklamo ho nila, Asik Joey. Doon naman, Asik Aboy, sa AI-generated content, kasi ito yung madalas makalinlang sa mga tao, pati yung mga deepfake. So, ano yung mga hakbang na ginagawa ng CICC para labanan nito? Well, unang-una ho, meron na tayong tools to analyze yung mga deepfakes na ho na yan. Pero ngayon, hindi ho tayo titigil dyan na analyzation lang. Kailangan ho, actively i-purge natin yung ating digital space against all these online harms, including deepfakes po. Unang-una, kinausap na natin yung mga yung mga online na social media platforms, si Meta, si YouTube, at saka si TikTok. Lahat naman ho sila, pag tiyatanong nyo, they're very active and they're very cooperative ho. Yun nga lang, nakukulangan tayo sa aksyon. Kaya nga siguro sa amin, ang magagawa ng ating pamahalaan, lalo-lalo ng CICC, is to procure new systems para naman i-sweep tayo yung magsiscrub ng internet against these online harms. Talagang ang layunin natin ay gawing safe ang digital space natin. Lalong-lalo na ho, papalakasin natin connectivity. Yun nga sabi ni SEC-A, para saan papalakasin mo yung connectivity? Kung ang gagamitin lang sa internet para magiging bihikulo para makapag-commit ng scams ng kriminalidad. So that goes hand in hand. That's the work of the partnership of DICT and CICC. Yung nabanggit nyo, Asik, yung pag-sweep ng internet sa mga deepfakes, sa ngayon ba, masasabi ba nating manageable pa? At meron kayong in-issue na guidelines patungkol dito sa deepfakes? Ano yung nilalaman nito? Well, unang-una ho, right now it's manageable. Kasi
hindi pa ganun ka-sophisticated yung nakikita natin na ang madalas kasi binibiktima ng deepfakes yung sa mga commercial scams. So, halimbawa, ikaw, makita ko yung itsura mo, nag-endorse ka ng kung ano-anong produkto. Sabi ko, total, kilala ko si Joey. Hindi si Joey to. Pero, yun yung mas marami ho. So, yan o, less sophisticated yung technology. Pero when it comes to more complicated, advanced technology, andun naman yung systems natin to analyze yung mga deepfakes na to. So, yes, we issued guidelines na sa ating mga kababayan, more of reminders sa ating mga kababayan na whenever makikita tayo sa mga feeds natin ng kung ano-ano mga balita, tapos nanggagaling ho sa unverified sources, ang pinakamaganda hong gawin nyo, pumunta ho kayo doon sa mismong source ng balita. For example, nakita nyo ang host na si Asik Joey na nagbabalita kunyari, nasa feeds nyo, nagdududa kayo, punta ho kayo sa website ng PCO, pumunta ho kayo sa PTB4 para i-verify. Meron naman tayong mga verification, yung mga verified sites natin nandun naman para malaman natin kung totoo yung balita or hindi. So yun, more or less, yun yung mga guidelines natin si Joey when it comes to deepfakes. So, other than that, talagang ang tutok namin, paigtingin ng batas para maging mas mahigpit ito sa paggamit ng mga AI technology, lalo na sa deepfakes, para kung may mapanagot tayo at may masampulan tayo, Asik Joey, pagdating sa mga criminal actions na yan. Are you allowed to share kung anong AI technology ang ginagamit natin laban sa deepfakes na ito? Well, it's a deepfake analyzer. It's a video and image analyzer. Hindi ko pwede sabihin kung sino yung supplier, di ba? Let's leave it at that. But we rest assured that the CICC has that technology and has that capability. May plano po ba ang CICC na palawakin ang paggamit ng mga AI detection tools sa local level o sa ibang ahensyang nangangasiwa rin sa iba't ibang forms ng information like PCO, for example? Meron nung ganong usapan, pero right now, kailangan siguro step by step, kailangan itakil muna natin. Ano ba talaga yung regulation ng AI? Kaysa yung magbibigay tayo ng tools to detect AI, and tapos nun, anong gagawin natin pag na-detect natin yun? Kasi wala pa hong solidong batas how to regulate AI. For me personally, I think AI is just a tool talaga as Joey. So, depende yan sa gumagamit Dapat ang pagtuunan natin ng pansin yung tamang paggamit ng artificial intelligence. Kasi yan, mga deepfakes na yan, nagsimula yan sa CGI computer-generated imagery, para pagandahin yung mga pelikula natin. So, may magandang paggamit, may maling paggamit din So, I think that's where regulation should lie. And I think the talk should start and I think legislation should follow. Ito, meron tayong tanong mula kay Darlene Kai ng GMA Integrated News. Hello, Darlene. Ano ang info na mayroon ng CICC tungkol sa task scams sa Viber and other messaging apps? Paano nila nakukuha ang detalye tulad ng pangalan at number ng mga tao? Ako personal, madalas sa mga receive niyan yung sa ang tinatawag natin just yung OTTS, over-the-top services. So these are your Viber applications, these are your messengers, telegrams. So ang mga ito, although na-detect natin, ang problema dito, first, wala tayong jurisdiction over these platforms. Second, wala silang opisina dito sa Pilipinas or Southeast Asia, I think. Pangatlo ho, yung mga number na ginagamit nila, pag binabangga natin sa SIM card registration registry natin, it appears na nakablock na yung mga number na yun. Pero dahil OTTS ang ginagamit nila, kahit nakapag-register na sila before, pag nakapag-register ka na before the SIM card registration enactment, tapos pag hindi ka nag-register, ibablock natin yung mga numbers na yan Pero dahil naka-register ka na sa Viber, magagamit mo na yung Viber na yun all throughout, kahit nakablock na yung number na yun. So that's a very big challenge for us. So, yun ho ang nagiging challenge natin. Para sa pangalawang part ng tanong niya, sa paano nakuha, these are born out of mga phishing scams na So, pag halimbawa, pumupunta tayo sa kung ano-anong website, ito yung kasamaan ng magbibigay ka ng number mo, pangalan mo, tsaka yung email address mo, akala mo kumukuha ka lang ng promo or ng discount. Yung pala, kinukuha na nila yung details mo para ibenta sa iba. Dito ho nila nakukuha yung mga numbers natin. Kaya kita nyo yung mga text medyo personalized. O Aboy or Joey, I'm an HR representative from this company. Di ba? Ang dami ko natatanggap na ngayon. Follow-up mula kay Darlene, paalala sa mga kababayan para maiwasang mabiktima ng ganitong mga scam. Unang-una solve natin or tutukan natin yung unang problema, paano ho nakukuha yung detalye natin. Sa ating mga kababayan, wag ho kayong basta-basta magbibigay at magpapakawala ng inyong mga detalye nila. Lalong-lalo na yung mga birthday nyo, pangalan nyo, na maaaring gamitin ho sa pagsasagawa ng scam. Kung kayo man ho ay naging biktima ng mga scam na to, at napapadala kayo ng mga text na to,
doon sa mga social, sa mga OTTS natin, mangyari lang ho, i-block nyo na yung number na yon. O kaya kung gusto nyo talaga, i-report nyo sa amin sa 1326 for us to verify, ibangga ulit natin sa SIM card registration law. Pag active pa yung number na yun, may magagawa pa tayo. Pero pag naka-close na, wala na ho. So, more or less, just ignore and delete these numbers and block these numbers. Gaano kahalaga, ASEC, yung media literacy at public education sa paglaban ng AI-generated fake content? Actually, ito yung pinakamahalagang sandata natin. Kaya nga ho, kami nagpapasalamat sa ngalan ho ng DICT, sa ngalan ho ni Secretary Han Aguda. Sa amin ho, sa CICC, papasalamat po kami sa mga media partners namin, sa PCO, sa state media, sa iba't ibang mga kaibigan natin sa media. Kasi ang media literacy, ang educational campaign natin, yan ang unang line of defense natin pagdating ho sa iba't ibang uri ng online scams. Pag hindi ho, kasi tandaan natin hindi tayo masascam kung wala tayong participation. Kung hindi tayo magpapaloko, hindi tayo humaloloko. Kung halimbawa magpa-participate tayo sa scam na ibigay mo yung OTTS na yun, na OTP mo dahil makaka-receive ka ng discount. Pag naka-receive ka ng OTP mo, kung ibibigay kasi doon na magkakaroon ng access doon sa mga information mo, lalo-lalo sa banking information nyo. So yun ho ang kailangan natin tandaan. Hindi ho tayo magiging biktima kung wala ho tayong participation. Don't give out your information readily. Huwag ho kayong magpapabiktima sa kung ano-ano mga sobrang ridiculous na promos or mga discounts na yan. So I think it's more of us being aware of yung how to make ourselves safe sa internet. Meron bang initiatives, ASEC, ang DICT at ang CICC para ma-educate yung mga kabataan at the public in general? Yes, there are plans now. I've restructured again yung policies and including the budget to focus more on educational campaigns to make the internet safe, how to protect yung mga kababayan natin from our digital space. So this is a big part of what we're trying to do here in CICC. Paano naman may ensure ng CICC na makakasabay tayo sa the rest of the world in terms of fighting yung ganitong klaseng mga sophisticated That's a very good technology? question kasi you have to remember cybercrime and all these cyber incidents, cyber challenges are borderless. So ito is magandang equalizer to. Ano yung na-experience ng Amerika being a first world country, na-experience natin dito sa Pilipinas. Same thing, kung ano yung na-experience natin dito, hindi rin naliligtas yung mga first world countries. So it's good now that we recognize this fact at in the last 3 years since the administration of our President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., nagkakaroon na tayo ng presence sa international unions, international cooperations when it comes to how to protect our cybersecurity systems, yung sa internet natin. So I think tuloy-tuloy lang ho yun sa pagkikipag-coordinate and cooperate and pakikipagtulungan sa iba't ibang mga kaalyado natin sa ibang bansa para sulpuin itong mga problema ito. Parting shot na lang, ASEC Aboy, lalo't you're taking on this new role. Ano po yung mensahe natin sa ating mga kababayan patungkol sa AI in general? Ang tandaan ho natin, ang AI ho, tool lang ho yan. Gaya ng ibang tools, depende ho sa gumagamit yan kung paano, kung gagamitin ba ito sa mabuti at i-enhance yung kabuhayan natin, yung quality of life natin, or gagamitin sa masama para gumawa ng mga scams. So, ang ako lang ho, sa ngalan ho ng CICC, suportado ho namin ang paggamit ng AI para ho mapaganda ang kalidad ng ating buhay. Pero ang babala ko lang ho, doon sa gagamit ng AI para ho gumawa ng krimen, andito na ho ang CICC bago na ho itong mga to. So, mag-ingat-ingat na ho kayo. Yan. Tandaan nyo raw yung mukha ni ASEC Aboy. Magkikita tayo madalas. Maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso, ang bagong Deputy Executive Director ng CICC.